Alright, good evening Davaoenos, good evening Filipinos all over the world. Showcasing lang tayo dito, no? Davao City, no? Mayaman na syudad, progressive city, safe city, cleanest city. And that's all because of the Duterte family, whether you like it or not. Yun talaga yung katotohanan. Davao City ang legasiya ng mga Duterte. So kung gusto nyo talagang makahanap ng magandang political brand, political will ng mga leader, gusto nyo talagang makahanap ng mga dekalidad na mga politicians, so punta kayo ng Davao City. So ito yung this is how it looks like kapag yung isang syudad ay pinamumunuan ng mga matitinong mayor, congressman, mga konsehalis. Basta kapag kapag nasa puso't isip talaga ng mga politician natin na maging na magtrabaho, no, na maayos. Kumbaga talagang dedikasyon nila, kasi nila na tumakbo sila, nagpahalal sa mga matataas sa posisyon at katunggulan. Nagpahalal sila dahil sa talagang gusto na makatulong at share nila yung kailangan, talino, tibay, husay at kaalaman lahat, no, sa kanilang mamamayan. So that's the Duterte family. Sila yung epitome of good governance. So, di ba? Magagalit naman yung iba dyan. Sige nga. So nakailang ulit na ba yung syudad ho ninyo na mapasok as safest city? In at least second safest city na lang sa Southeast Asian region. Pang ilang beses ba kayo nakakuha ng award, no? Na child friendly city, Hall of Fame, ha? Hall of Famer dapat, Grand Slam or Hall of Famer. Okay. Ilang beses ba nakatanggap ang inyong syudad as a cleanest city in the Philippines? Top 5, top 3 in Southeast Asia, diba? Ngayon lang yan sila Bini Abante, yung mga quadcom, no? Ano sila, no? Inggit, hindi sila inggit actually sila, kumbaga bad trip lang talaga sila sa mga Duterte, kasi nga bida, lumalabas na bida ang pamilyang mga Duterte dahil nga sa ito mga Duterte hindi nakikisama sa mga buhaya. Talagang hindi naman sila pabilib or paiba ang mga Duterte. Sadyang yun talaga sila. Talagang yun, pinanganak silang ganyan, na merong integridad, merong dignidad at kredibilidad. Di ba? So ganoon naman talaga, di ba, sa isang classroom, napansin nyo, ikaw na tahimik lang na nag-aaral, natatrabaho, parang pilit kang nire-recruit, no, ng mga kaklase mong mga tarantado, mga bully, mga pasaway. Ikaw na nagsisikap ka mag-aral kasi goal mo nga, ba't ka nag-aral, ba't ka pupunta ng eskwelahan para matuto, para makakuha ng malaking marka, para hindi mapahiya ang iyong mga magulang o sino man yung mga nagpapaaral sa'yo. Kumbaga inspirasyon, meron kang inspirasyon, kaya nag-aral ka ng maigi, ng mabuti. Lahat ng mga utos ng mga guro, sinusunod mo. Lahat ng mga alituntunin, sinusunod mo. Ayaw mo maging pasaway, ayaw mo maging listahan ng mga maiingay, no? So may mga kaklase talaga na pilit kang ibabagsak, no, sa pamamagitan ng kakaibigan ng kakunyari, tapos isasama ka sa mga parang i-influence ka nila, magiging bad influence ang mga nasa paligid mo, tapos isasama ka nila, parang aayain kang gumala, ganun, mag-inuman sa labas, magkating trip, magkating classes, and yan, tatalon sa mag-over the bakod. So parang ganun lang din, no, sa kongreso din, ganun din, no. So si Kong Polo, hindi kasi siya nakikisama. Hindi lang sa kongreso, pangkalahatang panggobyerno na. Itong mga Duterte, hindi sila nakikisama, hindi sila nakikisabay sa mga nakasanayan ng mga politician, na yun nga, party-party, hati-hati sa budget, pera ng kaban. Mga Duterte hindi. Kapag merong bibigay sa ng pera para pang-budget, para sa kung saan nila gagamitin, talagang ginagamit nila. For example, si BP Sara, kapag sinabi na binigyan siya ng 125 million, bali na siya, in the month of December, malapit na matatapos yung taon, di ba? Yan, meron palang alituntunin dyan na hindi mo pala dapat palagpasin. Ang budget na binigay sa iyo, dapat maubos mo yan by the month of December bago mag January 1.
So ang ginawa niya, siyempre binigay sa kanya late na, like mga December na ano. So that's 11 days to go, cut off na. So kailangan na ng reports kung saan ginamit ang pera, ganun. So wala siyang ibang ginawa kundi ginastos yung pera in 11 days. So hindi yung ginastos na dilostay niya, ganun, pinamasyal kung saan saan. Baga ginamit niya, ginastos yung pera, no, sa mga siguro, siyempre Christmas season, so pang Christmas party ng mga deserve ng mga departments, di ba? Pamigay ng mga incentives, pang regalo, papunta sa mga daming mga causes, daming mga dapat napuntahan na mga taong bayan. Kasi kailangan siya maubos within 11 days kasi nga maka-cut off na siya. I don't know kung anong magiging consequences ng mga cabinet secretary kung hindi nila mauubos yung mga budget na binigay sa kanilang tanggapan. Hindi ko alam. Let me know in the comment box kung meron kayo idea. So yun, bali galit itong mga tao dito, mga crooks, no, mga taga Malacanang, taga Congreso, kasi nga ginamit ni Bibi Sara sa wasto at maayos. Hindi man na siya nangupit. Yan ang ayaw nila kasi kapag ka judgment day kasi, so si Sara lang matitirang banal, hindi banal. Ligdong, no, pure. Si Bibi Sara yung matitirang walang kinupit. Kaya ngayon ang ginagawa ng mga congressman, Wadcom, ay sila, gumagawa sila ng paraan para ma-impeach itong si Bibi Sara kasi nga nakita nila talaga na hindi siya mabayaran ng pera, hindi siya mababayaran ng budget, at hindi rin siya nagpapaareglo, parang gano'n, no. So grabe yung paninindigan, ganun mo talaga kung sino yung talagang pinaka-strong, pinaka-tough ang paninindigan, sila talaga yung binabangga lagi. Kuha nyo, di ba, no? Kumbaga parang normal ho talaga siya. Kaya nga minsan kung magmamatigas ka lang din naman, kung magiging maprinsipyo ka lang din naman talaga, sadyang tatagan mo na lang, di ba? Wag ka nang magtira, no? Wag ka nang mag-hold back or wala nang reserve yan. Pag ayaw mo talaga, panindigan mo na. So yun eh. Yan ang meron tayo sa Bibi Sara Duterte natin. Diba tayo minsan parang mas piliin na nating mananahimik kaysa sa gulo. Although wala naman talagang gusto si Bibi Sara ng gulo eh. Ito lang naman talagang mga tarantado na gustong guluhin si Bibi Sara. Gusto ni Bibi Sara magtatrabaho na talaga ng tahimik at wasto. So ganun, no. Davao City ito, Davao City. Sa mga sa mga bagong subscribers ko lang to, bagong mga kakapanood lang na aking channel. Gusto ko lang talagang i-confirm sa inyo na ang Davao City is talagang sadyang magandang syudad. Malawak, malaki, mayaman, progresibo, ligtas, tirhan para sa lahat, no. Para sa lahat ng mga law-abiding citizens willing madisiplina. Pero to those who love gimmick, who love parties all night, magdamagan, walwalan, so Davao City is definitely not good for you. Hindi talaga siya para sa inyo kasi boring daw ang nightlife sa Davao City. So kung sanay ka sa walwalan, magdamagan sa kamay nilaan, so wag ka na lang mag-try mag-attempt sa Davao City tumira kasi ang nightlife namin dito hanggang alauna lang madaling araw. And yan, tahimik na. Wala nang mga beer house, wala nang alakan. Meron na kami liquor ban. Diba? So, Davao City. Meron sa video na to? Wala lang. Proof of evidence lang ho ito sa mga bago kong subscribers na Davao City is indeed a beautiful place, a beautiful city, safest city in the Philippines, cleanest city in the Philippines. Tapos, lugar siya ng mga matitinong tao, lugar siya ng mga Duterte. Ayan flood control project yan di ba ang ganda ng flood control project namin. Kala mo parat kay pero yan, pananggalang yan, harang para hindi magkaroon ng baha kapag umuulan sa kabundukan at dadaan dito sa ating kalupaan papuntang dagat. So thank you for watching. Medyo gilabi na tayo, hindi tayo makapag mamaya meron tayong mga upload ng mga videos tungkol pa rin sa flood control project. Abangan ninyo ho yan. Kasi lahat naman tayo nagtatanong kung legit pa talaga itong mga Duterte. Legit pa talaga sila na good governance. Kasi 51 billion laki nun. Tapos yan lang ang nakikita ninyo, yung pinakita ko lang, di ba? Dalawa pa lang so far. Correct. Tsaka to dito. Dalawa pa lang, hindi ko pa napuntahan yung iba. Dami, taas, ang haba niyan ha. Itong yung parang na yan. May pailaw. That's ilog yan, Davao River. Ang taas niyan, haba niyan dun. Subukan natin na ma-explore nang mabigyan ko kayo ng mas magandang insights.
and perspective sa aming syudad ng ating pinakamamahal na Duterte family. Pambansang pamilya, Duterte. Kung meron tayong pambansang hero o pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, meron din tayong pambansang pamilya. Pambansang presidente dapat si Duterte, no? Tatay Digong. Tapos pambansang pamilya. At pambansang VP naman si Sara Duterte, Inday Sara. O pambansang Inday na lang, pambansang Inday ng Pilipinas. Inday Sara Duterte. Pambansang pamilya, of course, Duterte family. O, pambansang prinsesa ng Pilipinas, Kitty Duterte.